Thank you very much to the Special Assistant Secretary Anton Lagdameo for his introduction. Oh, please take your seats. Please take your seats. Lapu-Lapu City Mayor, Mayor Ahong Chan. And with us also here is House Speaker, Speaker Martin Romualdez. The Lapu-Lapu City Lone District Representative, Congresswoman Maria Cynthia K. Chan. Our good friend, the mother of the province of Cebu, Governor Gwen Garcia. The NHCP Chairperson, Lisa Guerrero Nakpil. Members of the Consular Corps, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Maayong buntag sa inyong tanan. Nandito tayo ngayon upang sariwain ang kabayanihang naganap mahigit 500 taong nakaraan. Ngunit, ang mas mahalaga, ang pagbabalik tanaw ang ating sagradong panunumpa na ating ipapagpatuloy ang diwang ipinamalas nila Datu Lapu-Lapu. Sapagkat ang kanilang tapang at panindigan ay hindi lilipas kailanman. Tulad ng hindi pagkupas ng ating pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at sa ating kapwa Pilipino. Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigting. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasabuhay. Ako'y nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay. Hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa pagmamahal natin sa ating kapwa, pag-aaruga sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop, at pagtanggol sa mga inaapi. Ito ay nakikita sa matapang nating paggiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang-ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Bago pa man isinatiktik ang inawit ng linyang ito sa lupang hinirang, ito ay naisinabuhay na ng mga taga-Cebu. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang paglaban sa ating mga sakit, sa ating gutom, sa kamangmangan, sa kawalang pag-unlad at kasalatan ng mga oportunidad na gumiginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. Kung tutusin, mahirap na katunggali ang mga ito. Walang kutang-gutom na pwedeng salakayin. Walang nakahilerang batalyon ang kamangmangan na maaring lusubin. Walang pisikal na barikada ang kawalan ng hanap buhay na pwedeng direktang atakihin. Ngunit ang mga ito ay nilalaban natin at tayo ay nagwawagi. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pagamutan, nakukubkub natin ang mga sakit. Sa pagtayo ng dagdag ng mga paaralan, nasasagip natin mula sa mundo
kadukhaan ang mga batang salat sa kaalaman. Sa pagbaha ng tulong sa ating mga pagsasaka, pinapaatras natin ang kahirapan na umaalipin sa kanila. Sa pagbubukas ng mga pagawaan at negosyo, ginagapi natin ang salot na kawalan ng hanap buhay. Yan ang hamon ng ating panahon. Yan ang pakikibaka ng ating lahi. Sa ating pag-alala ng mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang responsibilidad na ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Dato' Lapu-Lapu ay nakasalalay sa ating mga balikat, lalong-lalo na ang pagsiguro ng ating bansa na patuloy na umuunlad. Ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon. Mabuhay ang alaala ni Lapu-Lapu, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. May we request the President to kindly remain standing for the giving of the memento and the rest of the stage party to witness. To present a miniature of the statue of Lapu-Lapu, may we call on Mayor Juner Chan.